So ibig sabihin nagbabypass yung hangin, yung fresh air pumapasok dito na hindi dumadaan dito sa mass airflow. Ito mass airflow kasi yan mass airflow tsaka yung intake air temperature. Ito yan, sensor na yan dito. So nabibilang ng computer kung ilang yung hangin na dumadaan dito. Ang problema nga, mayroong nagbabypass na hangin dito dahil hindi ito nakakabit. Kaya yun ang dahilan kung bakit So ito nga mga kasindero, mayroon tayong gagawin. Ito ay Mazda CX-9. Yan, 6 cylinder yan. Tatlong spark plug dito, tatlong spark plug naman doon sa likod. Kaya tatanggal itong intake manifold. At maglilinis din tayo ng throttle body. Ayan. Hahay. Lilinisan din natin to mga kasindero, madumi. Hindi naman masyadong marumi, pero marumi. Siya nga pala mga kasindero, palagi ako naglalagay ng face mask. Kasi nga yung yung alikabok, yung malilit na molecule makati sa ilong ko. Yun, may allergy ako sa alikabok. Para bang yung makati, pati yung sangalang-ala. Kaya lagi ako nagpipit. At wala pa rin yung wala pa yung spark plug, kaya unahin natin tong linisan. So nalinisan na natin mga kasindero, ayan. Malinis na siya. At babalitan naman natin yung spark plug. Ano siya tawag dito? Yung RPM niya unstable yung RPM, tapos may minsan na nagbabackfire, pang gumaganyan. Nakita ko ang problema, kaya lang yun ang gusto nila, palit ng spark plug tsaka linis throttle body. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano ang dahilan noon kung bakit unstable ang RPM tsaka nagmi-misfire minsan. Kasi pag nagmi-misfire, hindi siya tawag dito, yung air fuel ratio hindi pantay, hindi ugma, hindi eksakto. Dapat kasi yung air fuel ratio magkaparehas. Halimbawa, yung eksakto yung 1:10 yan, 1:10. Papalit muna ako ng spark plug mga kasindero. Ang inuuna kong palitan ng spark plug dito sa labas, para habang naghihintay yung lumamig, ito medyo madali-dali, kaya ito ako inuuna kong palitan. Ito na sa labas. Yan.
la la la. La 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 la. La 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 la. Oh, masyaallah. Isada. Yan. Ran. Ayo, admin ada admin. Salam, shout out. May ano, may supply. May nagbigay ng pangmerienda. Maganda pa tong spark plug eh. Ha? Kaya lang ano, gusto nang papalitan. Dahil nga yung may ano, may problema. Kung pinadiagnose muna sa akin to, kung pinadiagnose muna, hindi ko sana papapalitan ng ano, spark plug. Ayusin ko lang sana yung nakita kong problema kasi napakadali lang nung nakita kong problema eh. Kaya ayaw ko namang ano mag-ano sa kanila dahil isipin nila tinatamad ako magtrabaho, ganun. Sasabihin nila ayaw kong kumita, kaya gagawin natin yan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung nakita kong problema. Sa fuel ratio lang siya. Bago ko nga pala sinasalpak ang spark plug, tinitingnan ko kaagad ang gap. Kasi mamaya nababagsak yung karton. Pag nabagsak, yung gap nasisira. Kaya tinitingnan ko palagi yan. Lalo na yung spark plug nandun sa kabila ng ano, intake manifold. Pag naikapit na kasi tapos magkadikit ito, may misfire siya. Magbabaklas ulit ng intake. Pagka ganun nangyari, ako rin may hirapan. Buti naman wala nag-iimpact ngayon. Kaya walang ingay. Meron sanang impact tool. Napang ano nitong spark plug. Kaya lang ayaw ko nang bumalik nung kasi minsan nasisira yung thread. Pag nasira ang thread nitong spark plug, pati na yung cylinder head, yun ang problema. Kaya pag pag-iigpit at pagkakalasa mo ng spark plug, mano ginagawa mo para ano, iwas damage, iwas gastos. Basta nga damage kasi, siyempre alam nyo na, hindi sasagutin ng ano, kumpanya. Kaya kailangan marunong kang umiwas sa ano, mga kompromiso. Yeah. Naririnig nyo mo. Kasi hindi naman layo-layo ang camera natin. So yung kabila na lang muna.
So ito na nga mga kasindero, napalitan ko na yung spark plug dito. At ito, kailangan linisin yan bago ibalik yung intake manifold. Hindi naman masyadong ano, lilinisin mo lang ng ano yan, pabubugahan mo lang ng ano yan, AC Delco. Yung kunting AC Delco na papasok dyan sa ano, hindi naman ano yan, hindi naman delikado yan. Meron nga ano yan, may langis ng dumadaan dito yan eh. Yung mga excess o yung galing sa ibap, nag-i-ibap galing dito sa ano ito to. Kaya hindi yan delikado. Delikado kung mayroon kang mahulog na ano dyan, object, tornilyo, o kaya medyo malaki-laking ano, halimbawa plastic na ganito, nahulog, yan, mga ganyan, nahulog dyan, yan ang problema. Kaya kailangan maingat. So yan, malinis na. Ibabalik na natin yung intake manifold. So ito nga yung nakita ko mga kasindero. Ito yung nakita kong problema kanina. Itong hose na ito, ito, nakalaglag yan kanina. Ayan. Ito nakalaglag yan. Hindi nakakabit dito sa butas. So ibig sabihin, nagbabypass yung hangin. Yung fresh air pumapasok dito na hindi dumadaan dito sa mass airflow. Ito mass airflow kasi yan eh. Mass airflow tsaka yung intake air temperature. Ito yan, sensor na yan dito. So nabibilang ng computer kung ilang yung hangin na dumadaan dito. Ang problema nga, mayroong nagbabypass na hangin dito dahil hindi ito nakakabit. Kaya yun ang dahilan kung bakit unstable ang RPM. Ayan. At minsan pumuputok-putok. Ayan. Yan, nakakabit na natin. Okay na. Nakabit ko na lahat. Ayan, okay na lahat. So ayan na mga kasindero, umaandar na. At pino na ang andar. At yung kanyang RPM din, yung kanyang RPM stable siya oh. Hindi siya naglalaro. Kanina naglalaro sobra yan eh. Ayan. So tapos na tayo. Okay. Magpapalit naman daw siya ng langis, pero sa mekaniko na yung mekaniko na gagawa nun. Ala, ang pangit pala nitong ilaw na ito. Kumukurap-kurap. Oh. Ala. May pinili kong ilaw. Ayan nga yung pinili ko nung sa Batao. Ayan oh. Ang pangit pala. Nagaano. Oh. Nagbi-blink. So ayan na nga mga kasintero, yun lang ang aking may share sa inyo, yung Mazda CX-9. Anong model ba yan? 2010? Teka lang, tingnan natin kung anong model para di tayo magkamali. Yan, 2010. Ayan, yung September 2010, consider mo na 2010 yan. September yan eh, 2009 yan. Ayan, ikino-consider na ano yan 2010 pagka ganyan. Mula July pataas, kino-consider na yan ano, yung advance. Pero pag January hanggang June, hindi pa ano yan, 2009 pa lang yun. So yun na nga mga kasentero. Pangit pala nung aking ilaw na nabili. Sayang yung 20 ko. Ooh. Oh.
Ang goro. Ay, so yun na nga mga kasintero. Yun lang aking maisisirahin nyo. At ako nga pala mamaya, time check tayo mga kasintero, alas 10:32 ng umaga. Saglit ko lang ginagawa yung mga ganyan, 45 minutes hanggang 1 oras yan. So yun na nga mga kasintero, yun lang ang masisir sa inyo. Mazda 6, Mazda CX-9 2010 model. Yung mga 6 cylinder na ano, ganun. Pero yung 2015 yata, pataas, ano na, yung CX-9 4 cylinder lang. Pero di turbo naman, kaya ano. So yun na nga mga kasintero, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye, God bless po sa inyo lahat. At may pahabol tayo mga kasintero. Ayan o, palit tayo ng blower ng aircon. Ayan, sa ilalim papalit tayo. Natanggal ko na. Ayan, pahabol ko lang. Yan. Yan ang lugar. GMC ito. GMC. Chevrolet taho. Ayan. Ito yung takip sa ilalim.